Narito na ang mga pinakabalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Pamilya na estudyanteng natagpo ang patay sa Baywalk sa Lingayen, naniniwalang may foul play sa nangyari sa biktima. Flash flood naranasan sa isang barangay sa Dipakulaw, Aurora. Good news sa mga consumer. Pagbaba ng singil sa kuryente, inanunsyo ng DECORP. At tinaguri ang Christmas capital of the Philippines, namumutik-tik na sa mga pailaw, mahigit 2 buwan bago ang Pasko. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Pamilya ng 16 anyos na lalaking estudyanteng natagpo ang patay sa Baywalk sa Lingayen, Pangasinan, naniniwalang may foul play sa nangyari sa biktima. May follow-up report si CJ Turida. Madaling araw noong Huwebes, natagpuan ang bangkay ng lalaking ito sa bahagi ng Baywalk sa Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Kinilala ang bangkay na si Vince Emmanuel Pineda, 16 anyos, isang estudyante at residente ng Barangay Libsong West ng parehong bayan. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima at base sa initial report, ang sabi niya is fell down from higher ground. Kung bakit ganun yung nangyari sa kanya. Bakit nagkalasog-lasog. hindi pa malinaw kung tumalon o nahulog ang biktima. Hindi rin daw nakita ng fatal wound ang biktima tulad ng tama ng bala o saksak sa katawan. Gayunman, hindi kumbinsido ang pamilya ng biktima at naniniwalang may foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Nakaburol ngayon ang mga labi ni Vince sa kanilang bahay sa Libsong West. Alam ko po kasi talaga may foul play kasi imposible po siyang tumalon sa may crane eh. Wala tayong magagawa kasi opinion nila yan, sir eh. Kasi nagsisik sila ng justice, sir. Pero kami, sir, nagde-defend kami sa investigation. Nilinaw rin ng PNP na hindi pa sila natatapos sa kanilang investigasyon upang makatulong sa pamilya ng biktima. Hinihintay ang pinal na resulta ng autopsy na ini-evaluate ng forensic team sa Camp Crame. CJ Turida, One North Central Luzon. Naranasan ang flash flood sa isang barangay sa Dipakulaw, Aurora dahil sa Bagyong Ramil. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Buong weekend na naranasan ang epekto ng Bagyong Ramil sa Aurora. Kahapon, mas lalong naramdaman ang malakas na hangin at matataas na alon sa baybayin. Inilikas ang mahigit 1,000 pamilyang nakatira sa danger zone sa probinsya. Takot po ako, ma'am. Kasi siyempre naranasan ko nung nagbagyo ng Pipito, mahirap po. Kaya lumikas po ako kagabi. Karamihan sa kanila mga light materials ang bahay. Sa lakas ng ulan, nakaranas ng flash flood sa bahagi ng barangay Janet, Dipakulaw. Tuloy-tuloy ang clearing operation ay sinasagawa ng DPWH dito sa bahagi ng Barangay Janet sa bayan ng Dipakulaw. Dahil kasi sa malakas na buhos ng ulan ay nagkaroon ng flash flood at umapaw na yung tubig sa mismong kalsada. Possible naman sa lahat ng mga motorista ang kalsada dahil may mga nag-a-assist na mga personnel mula sa DPWH. Ngayong araw ay unti-unti nang umaayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Aurora. Pero may ilang residente pa rin na hindi muna pinababalik sa kanilang mga bahay dahil sa banta ng pagbaha. We're still monitoring the situation kasi baka tumaas pa ang mga level ng tubig sa ilog natin dahil upon coordination with other municipality na mas ahead, mas nauuna sa amin. Baka tumaas yung tubig nila, sa amin kasi ang drain dito sa bayan ng Baler. Baka daw po umano yung tubig. Lumaki. Kaya dito po kami Lifted na ang liquor ban sa probinsya. Ganon din ang suspension sa water activities sa Baler Beach at tourism activities sa probinsya. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang overflow bridges naman sa Isabela ang hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan. Yan at ibang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez.
Dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog sa probinsya ng Isabela bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi pa maaaring daanan ng anumang uri ng sasakyan ang ilang overflow bridges sa lalawigan ngayong araw. Base yan sa inilabas na abiso ng local DRRMOs as of 12 noon. Kabilang narito ang Bacolod at Cabecera 8 sa Ilagan City, Annafunan at Guca Bridge sa bayan ng Itiague, Kabagan Santa Maria Overflow Bridge at Alicaucao Overflow Bridge sa Kawayan City. Passable naman na ang Masaya Sur Overflow Bridge sa San Agustin. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista na gamitin muna ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan. Pansamantalang hindi madaanan ang kalsada ng Nagtipunan Aurora Road sa Nagtipunan Quirino ngayong araw. Sa larawan na ibinahagi ng LGU Nagtipunan, kita ang landslide at mudslide na humambalang sa kalsada. Inaabisuhan ng mga motorista na magtutungo ng Aurora Province o papasok ng Quirino na iwasan munang dumaan sa lugar dahil sa nangyaring pagguho ng lupa. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Namuong tubig sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan, naranasan dahil sa pag-ulan na dulot ng Bagyong Ramil. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Hindi gaanong naramdaman ang epekto ng Bagyong Ramil sa Calasiao, Pangasinan. Wala ring gaanong epekto sa antas ng Marusay River ang naranasang pag-ulan. Pero bahagyang nadagdagan ang mga namuong baha sa ilang barangay na dulot pa ng nagdaang super bagyong Nando. Tulad ng baha sa Barangay Poblacion East na dahil sa tagal humupa, nagkulay berde na. Gumagamit na raw ng submersible pump ang mga residente pero bumabalik pa rin ang tubig sa panakanakang ulan. Ang ano lang po kasi imbis na diretso na po yung pasok, kailangan pa po namin dito magpunas ng paa namin, mag-medyas, tapos mag-sapatos bago po pumasok mga school. Ayon sa MDRRMO, hindi lang ang Barangay Poblacion East ang may ganitong sitwasyon. Samantala, patuloy ang pagsasaayos sa nasirang dike sa Barangay San Vicente. Nakapag-start na po ang DPWH 4th District Engineering Office na tumugon po doon sa nabuwal na dike sa ating Barangay San Vicente. So nag-ano po sila doon, nag-sandbagging po sila, and bukod po doon sa sandbagging is nag-construct po sila ng gabyon. So yun po yung bato, tapos may wire mesh po, mas matibay po siya. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ramil kaya ibinaba na rin ng Pag-asa ang lahat ng wind signals. Gayunpaman, makaapekto pa rin ang buntot nito sa ilang bahagi ng Luzon. Posible rin na magpaulan ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababawasan ang matitinding ulan kumpara noong kasagsagan ng pagdaan ng Bagyong Ramil. Pero may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan pa rin sa ilang lugar kaya maging alerto. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, good news sa mga consumer, inanunsyo ng DECORP ang pagbaba ng singil sa kuryente ngayong Oktubre. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ikinatuwa ng mga consumers ng Dagupan Electric Corporation ang pagbaba sa singil ng kuryente ngayong buwan ng Oktubre. Sabi nila malaking tipid daw ito lalo pat nagsisimahalan na rin yung presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. Kaya naman ang hiling nila, sana ay magpatuloy pa ito sa mga susunod na buwan. Bandang alas 11 kaninang umaga, maagang pumila ang ilang consumer sa tanggapan ng Dagupan Electric Corporation upang magbayad ng kanilang electric bill. Tulad ng nanay na ito na nagsabing mataas ang binabayaran nilang kuryente kada buwan, kaya nagtitipid sila sa konsumo. Nahihirapan na ho kami. Halos siyempre kapaka-kapa kami tuwing nandyan ang bayaran. Nasyasyak na lang po kami. Pero good news daw sabi ng DECORP dahil may bawas singil sa kuryente ngayong Oktubre. Mula sa dating 9.66 pesos na singil sa per kilowatt hour noong Setyembre, bumaba na ito sa 9.21 pesos per kilowatt hour. Bumaba rin kasi ng 41 centavos per kilowatt hour ang generation rate. Meron kasi yung nire-recover na charge yung NGCP. Gawa ito ng decision din ng ERC in their favor. So tapos nagbabayad din kasi tayo ng ancillary services. Meaning ito yung mga reserve
na kung sakaling mawalan ng supply, papasok sila. Natuwa si Nanay Adelina nang malamang may pagbaba sa singil sa kuryente. Malaki, salamat God. Bakit po? Siyempre, hindi tumaas. Ayon pa sa DECORP, bumaba rin ang demand ng mga consumer sa kuryente nitong nakaraang linggo. Siguro, yung paglamig ng panahon at saka pag-ulan-ulan, hindi ganun kataas yung demand. So yung supply enough. So kadalasan pagkaganyan ng demand and supply scenario, mababa yung generation charge. Chris, ayon sa DECORP, kung magpapatuloy na bababa ang demand ng mga service consumers nila sa kuryente sa mga susunod na linggo, ay may posibilidad din na bumaba ang singil sa kuryente sa mga susunod din na buwan. At bagamat may pagbaba nga sa generation charge ngayong buwan ng Oktubre, ay may bahagya namang pagtaas sa transmission charge na tinatawag natin. Kumbaga sa isang household area, dahil nga bumaba ng 40 centavos yung generation charge, kung nakaka-consume sila ng 100 kilowatts per hour, ay makakatipid na sila ng 40 pesos. Kaya naman malaking tulong daw ito at malaking katipiran din, lalong-lalo na sa mga household na malakas magkonsumo ng kuryente sa kanilang kabahayan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bumagsak ang isang ultralight aircraft umaga noong Sabado sa gitna ng palayan sa Concepcion, Tarlac. Ayon sa otoridad, dead on arrival sa ospital ang 19 anyos na piloto nito, pati na ang pasaherong babae na 18 anyos. Bago ang aksidente, napansin ng mga residente na paikot-ikot ang aircraft bago ito bumagsak. Iniutos ng CAAP na grounded ang buong operasyon ng operator ng naturang eroplano. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Matapos ang isang araw na paghahanap sa 33 anyos na lalaking nalunod sa ilog sa barangay San Mariano, Santa Rosa, Nueva Ecija, natagpuan na ng mga rescuer ang mga labi nito sa ilog ng barangay San Anton, San Leonardo, Nueva Ecija. Kumuha lamang daw ang biktima ng ampalaya sa bukid pero hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Nagtulong-tulong ang mga kawani ng PDRRMO at iba pang local DRRMOs para ma-recover ang mga labi ng biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, ilang nagbebenta ng kandila nakapwesto na malapit sa Roman Catholic Cemetery sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Silipin sa report. Pwesto ng tindera ng kandila malapit sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City mahigit isang linggo pa bago ang undas. May ilan na rin kasing bumibisita sa sementeryo pero matumal pa raw ang bentahan. Dalawa lang din ang customer. Pero na-expect pa natin ma'am na sa mga susunod na araw siguro dadami na rin. Siguro, kaya lang marami din silang marami din magbibenta. Sa sidewalk na ito madalas pumwesto ang mga tindera tuwing undas. Gayunman, sa October 25 papayagang pumwesto ang mga ito. Pinapayagan basta doon lang sa doon sa harap lang ng bahay nila. Kasi bawal pa sa sidewalk. Pinaka-importante yung basura nila. Bali, araw-araw pong kinukuha ang mga basurero namin. 30 vendors ang inaasahan nilang kukuha ng permit sa barangay upang pumwesto rito hanggang sa ikalawang araw ng Nobyembre. Naka-allocate na po yung mga pwesto nila tapos may sikap na tent para doon sa mga magpwesto. Mahigpit na babantayan ng mga opisyal ng barangay ang kalinisan sa lugar. Mahigpit ding ipapatupad ang no parking ordinance sa barangay. Pinapayuhan ng mga bisita na huwag pumarada sa gilid ng kalsada upang hindi sagabal sa daloy ng trapiko. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Pumanaw na po si dating PCGG Chairman Justice Magdangal Elma. Pumanaw siya sa edad na 86.
Si Justice Elma ay naging Presidential Legal Assistant din ni dating Pangulong Cory Aquino at Joseph Estrada. Isa rin siya sa mga partner ng Bello, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm. Ang detalye ng burol at libing ay iaanunsyo ng kanyang pamilya. Nakikiramay po ang GMA Network sa kanyang mga naulila. Samantala, ang problema sa baha maaari raw matugunan sa tulong ng mga kawayan. Yan at iba pang mga pakinabang sa naturang itinuturing na green gold itinuro sa isang training seminar. Natunghayan sa report. Upuan, lampshade at buong bahay kubo. Ilan lang ito sa mga maaaring paggamitan ng kawayan. Ang dating tinaguriang poor man's timber, itinuturing na ngayong green gold. Karaniwang makikita ang kawayang tinik, kaya naman pamilyar dito ang mga Pilipino. Pero dito sa Carolina Bamboo Garden, 50 iba't ibang klase ng bamboo ang makikita, tulad ng black bamboo na magandang pangdisenyo at iron bamboo na tinaguriang pinakamatibay na uri ng kawayan. Sa 27th Bamboo Training at Seminar sa Carolina Bamboo Garden, nagtipon-tipon ang mga negosyante, bamboo grower at estudyante para matuto sa lumalagong bamboo industry. Kailangan mapalaganap yung mga paraan din para mabawasan yung epekto ng climate change. Pagka fruit bearing, ang hirap ng i-market tapos mabilis pa siyang, kumbaga seasonal lang siya. So yung bamboo, kumbaga pagka naitanim mo na, after 5 years, mag-harvest ka na. Isa raw ang mga produktong gawa sa kawayan sa isinusulong ng TTI Rizal. If they already have their any bamboo products, we can level it up. No, we have the Design Center of the Philippines and we also have our designers to work on it. Sa Antipolo, pinapanukala ang bamboo industry development. Malaki rin ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan para maiwasan ang mga pagbaha. Ang bamboo natin, una, can help in the flood control para mapigilan yung landslides. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang big time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 big winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay magsisimula o nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bubisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Arestado ang mag-live-in partner sa buy-bust operation ng otoridad sa barangay Poblasyon, Tuba, Benguet noong Biyernes. Nakuha sa mga sospek ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 6.8 million pesos. Nabalot ang mga ito sa vacuum-sealed plastic na may Chinese markings at may tatak na T-block. Halos 2 buwan na minanmana ng mga otoridad ang galaw ng mga sospek bago isinagawa ang operasyon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bago sila pumunta dito sa Baguio, na-trap pa po sa Dagupan. Accordingly po, itong dalawang nahuli po ngayon is previously arrested po nung 2005 po. Ng same rin po, ng RA 9165. Nagsalpukan naman sa Bobogan Bridge sa Amulong, Cagayan ang isang van at isang SUV. Isang sakay ng van ang sugatan, habang 2 naman sa SUV. Nagpapagaling na sila sa 2 magkahiwalay na ospital. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot at napagdesisyonan na walang reklamong isasampa. Hiniling ng lokal na pamahalaan ng Laur, Nueva Ecija sa DPWH Nueva Ecija 1st District Engineering Office na ipagpaliban ang paggiba sa Sagana Bridge. Nangangamba raw ang mga residente na walang madaanan nang masira ang ginawang detour road sa gilid ng tulay dahil sa malakas na buhos ng ulan. Hiling ng LGU at mga residente na ayusin muna ang detour road bago tuluyang gibain ang tulay. Wala raw kasing madadaanan ng mga residente, lalo na ang mga mag-aaral na papasok sa mga eskwelahan kapag giniba ang tulay. Perwisyo raw sa mga residente tuwing nawawash out ang detour road dahil bumabara sa sapa ang mga tambak na lupa na nagdudulot ng pagbaha sa mga residente na nakatira sa dulong barangay. Tiniyak naman ng LGU na sa November 15, 2025 ay papayagan ng gibain ang lumang tulay na halos nasa 50 taon na ang edad at napalitan na ng bago at mas matibay para mapakinabangan ng mga residente. Hindi na po kasi po pwedeng pagtagalin pa. So obligado na po kasi nakakalendar po yun. At kung sakali naman po nababagbagin na yung tulay talaga, ay gagawa na po sila ng maayos na dito. Tinaguri ang Christmas capital of the Philippines na mumutik-tik na sa mga pailaw mahigit 2 buwan bago ang Pasko. Ating silipin sa report. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganito nagbukas ang Paskong Fernandino sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sabay-sabay na nagningning ang mga makukulay na parol sa kinikilalang Christmas capital of the Philippines. Ngayong taon, higit 17 lugar sa buong lungsod ang sabay-sabay na nagliwanag. Bawat disenyo sumasa ilalim sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Kasi nga, isa tayo sa mga naitanghal bilang isa sa mga top 15 best places to go for Christmas, lalong-lalo na noong nakaraang taon. Kaya every year, kailangan mas maganda yung mga Christmas lanterns natin bilang suporta na rin sa ating San Fernando lantern making industry at bilang isang promotions for our Giant Lantern Festival. Mula sa City Hall at Heroes Hall hanggang sa mga rotonda at welcome arches ng syudad, sabay-sabay na nagningning ang mga parol na may temang Parul Fernandino, Parul ning Pamagbayo o Lantern of Hope. Ang opening ceremony ay kasabay ng ika-117th Giant Lantern Festival at nominasyon ng San Fernando sa World Travel Awards. Sa syudad na tahanan ng mga higanting parol, tunay na pinatutunayan ng mga Fernandino na sa gitna ng dilim, sila ang ilaw. At ang Pasko dito sa San Fernando ay walang katulad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 66 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV,
Local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.